Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoong Hesukristo at gabay ng kaliwanagan ng Magdala Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at babantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Hinggil sa issue ng celebrations of Bonifacio Day, November 30, 2024, kahapon. So, taon-taong pinagdiriwang ang Bonifacio Day tuwing November 30 bilang pagunita sa kanyang kabayanihan at araw ng kanyang pagsilang. Si Andres Bonifacio ay ang supremo ng himagsikang Pilipino o KKK noong panahon ng Kastila na nanguna sa pakikipaglaban para sa kalayaan ng ating bansa laban sa dayuhang Kastila. Ang mga pagunitang ito ay pagbibigay ng ating patuloy na pagsaludo at pagkilala sa kanyang ambag at kabayanihan sa pagpapalaya ng ating bansa sa kamay ng Kastila. Ang selebrasyong ito at pasasalamat sa kanyang nagawa ay mahalaga na ating dapat ipagkaloob sa kanyang kabayanihan at sa lahat ng mga bayani na nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay para sa bayan. Ngayon, ang Human Rights Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito, ng selebrasyon ng Bonifacio Day ngayong November 30, 2024 ay nakikiisa tayo sa selebrasyon o pagdiriwang na ito at ating patuloy na pinararangalan at pinasasalamatan ang kadakilaan at kabayanihan ni God Andres Bonifacio at ibinigay niya ang kanyang sarili sa pakikibaka laban sa Kastila para sa ating kalayaan o kasarilan yan. Ang Human Rights Promotions ay maring nakikiisa sa at sumasaludo sa pagdiriwang na ito ng kaarawan at pagunita ng kabayanihan ng ating sigat Andres Bonifacio, yan, na naging supremo at isa sa nagtatag ng KKK laban sa Kastila o nagtatag ng himagsikang Pilipino para palayain ang bansa sa pananakop ng Kastila. Yan. Magkaroon tayo ng kasarilan, kalayaan at sarili nating pamahalaan na siyang mamamahala sa atin ng patas, matuwid at mangangalaga sa lipunang Pilipino. Sana ay tinatamasa natin ngayon yan at pinoprotekta. Ang kanyang simulain at pananaw kagaya ng ibang bayani ay dapat nating tularan upang protektahan ang ating bansa laban sa pananakop ng ating bansa. Ang ating kasarilan ay ating natamo mula sa kanyang lakas ng loob na labanan ng Kastila at mahikayat ang mga Pilipino na magkaisa para sa kalayaan laban sa banyag ng Kastila na noon ay patas sa mga mahala nito at pananakop sa atin. So yan, simulain itong ating mga bayani, partikular ang ating bayani si Andres Bonifacio, ay dapat nating tularan o bayahin bilang nagkaroon ng adikain na tayo ay protektahan, palayain mula dun sa kamay ng mga banyaga. At hindi naman maganda na tayo ay sinasapot ng mga ibang banyaga. At umabot na sa ganitong klase ng suklulan na pagprotekta sa ating bansa at hindi makuha sa wastong sa isang panlamesang usapin ang mga Kastila ng mga panahon na yan. Ang ating bansa ay sinasabing nasa status ng semi-colonial na estado dahil sa indirektang pagkontrol ng imperialistang Amerikano sa ating bansa na kinokontrol ang ating bansa sa iba't iba nitong hakbangin sa ating ekonomiya, politika at maging depensa yan. Yung ating sitwasyon sa ating bansa ay sinasabi ng ilan nating mga kababayan na tayo ay mayroong indirektang pagkontrol. Ang
ang ibang bansa o sinasabi nila na imperialismo ng ang mga Amerikano, na sila ay may indirektang pagkontrol sa ating bansa. So, yan yung ilan sa mga sinasabing ipinaglalaban ng ilan nating mga kababayan, na mayroon pa tayong hindi ganap na kasarinlan, sapagkat mayroon mga indirekta na interes yung banyaga na kagaya ng imperialistang Amerikano, nag-i-extend sila ng kapangyarihan sa atin. Yan. Kagaya na tayo ay yung mga pananakot nila, kailan lang tayo lubusang nawala sa kanila, but indirectly they are sinasabing tayo kinukontrol nila according do sa ilang mga kababayan natin na nakikibaka dyan. Ngayon, ang lipunang Pilipino ay magkaisa upang hindi tayo makontrol ng sino mang bansa na nais mag-interest sa ating partikular itong sinasabing indirektang pagkontrol ng Amerikano o mga imperialista. At ngayon ay itong ginagawa ng China sa atin na nais nila tayo makontrol niya. So dapat tayo ay bigkis, nagkakaisa, buklod upang protektahan yung ating bansa sa sino man na dayuhan na gustong manakop sa atin, gaya ng ginagawa ng China. At ito ang sinasabing pinaglalaban ng ilan natin mga kababayan, na indirektang pagkontrol ng mga banyaga, yung mga imperialismo. And kasi ay hindi kumukontrol ng direkta. So kung kayo titingin sa dictionary, pag-aaralan nyo na ba yung imperialismo, yun ay indirektang pagkontrol na pagpapalawak ng kapangyarihan ng isang bansa, kagaya halimbawa nga ng mga Amerikano. So yun yung kanilang pinaglalaban, na we are being indirect control ng mga Amerikano under their imperialism. Yung alam naman natin Amerikano pa, kung saan parte ng mundo ay nagpapakala sila ng kanilang kapangyarihan. So definitely, parang yung ating pakikipagkaibigan sa kanila ay tinitingnan nila na hindi lamang pakikipagkaibigan o ally, kundi we are indirectly controlled by them. Our defense, our economy, our education, etc., our culture na kanilang nai-influensyahan, extending by their power. So ganun kasi ang imperialismo kapag kinokontrol ka. Hindi ka dinidigma para masakop ka. Kukontrolin nila yung pamahalaan mo, ekonomiya mo, yan, para masakop ka nila. Para kang nagiging puppet yung ating gobyerno. Kaya tinatawag nila naman pag minsan yung gobyerno natin na ay tuta ng kanon, dahil nga doon sa sinasabi ng gobyerno. At yan ay pagtingin ng ating ginamit. Ngayon, syempre dapat tayo ay generally, mula doon sa pinaghirapan ng mga ninuno natin, dapat pinoprotektahan natin ang ating bansa against doon sa maaaring pagkontrol ng mga dayuhan. At kung mayroon mang ganyan, dapat tayo ay nagkakaisang laban sa ganyan, at dapat tayo ay marunong magsuri ng ating lipunan, magsuri ng pamamahala, marunong tayo magsuri ng nangyayari sa atin. At ang mayroong bang ganyang nangyayari na imperialistang pagkontrol. Kasi hindi natin basta sa pangaraniwan, hindi mo mararamdaman yan. Basta tingin mo lang mahilig ka lang sa PS2, mga imported, matipong gano'n. But unknowing to you, they are controlling us. Tingin mo lang, mahilig ka lang sa imported, di ba? Sa mga gano'n. But you don't know, they are indirectly controlling us. Yan, parang gano'n. So, kagaya nung halimbawa, inaangalan nila yung mga edka na yan, yung mga pagkakaroon ng mga joint exercises. So, yun ay sinasabi nila na maaari mayroong indirektang pag-control sa ating defense o ating sandataan, pamahalaan. Itong mga Amerikano, yung mga sa ganyang klase ng uri, at iba't iba nilang ginagawa sa atin. Pagkakaroon ng mga base nila na napakarami sa ngayon sa ating bansa, na how come ng isang kaibigan natin ay meron ka. So dapat tayong mapagmatsyag, marunong sa ganyan klase ng mga bagay bilang mga Pilipino. Sapagkat kung meron mga ganun nangyayari ay hindi maganda yun kung tayo ay kinukontrol outside. So yung pinaghirapan ni Andres Bonifacio, mga nakapaglaban din mula noon sa mga Amerikano, no, ay nabaliwala na. Just because hanggang ngayon, they are indirectly controlling us. Even though meron tayong sariling pamahalaan, but they are trying to control us indirectly from what kind of indirect control na ginagawa nga na sinasabi ng imperialism. And we should
unite against those kind of things kung mayroon na yan. At alamin natin dapat yan, hindi po pwedeng tayo ay walang alam. So ang ating kasarinlan na pinagsikapan ng ating mga bayani mula kinagat Andres Bonifacio ay hindi rin dapat pabayaan na muling agawin ng ibang bansa ang ating kasarinlan. So ang pagpapalaya sa atin ng mga bayani ay pinagbuiwasan ng kanilang mga dugo at tapang ang buhay nila, siyempre dahil yung pagre-revolution na wala nang pinalitan yun, pilasan na naman nila sabihin ay you're dead, parang ganun kapag hindi ka nanalo, di ba? Talagang hanggang nabubuhay ka papakibaka mo yun sa panukas nila baka mapapiring squad ka pag lumabang ka sa kanila, diba? So suportahan natin ang nasyonalismo, gayon din ay dapat marunong tayo makapag-isa sa United Nations at mga karatig bansa para sa ikabubuti ng mundo at Asia at iba't ibang bansa. Ang kapayapaan ay dapat umiran sa magkakaisa mga bansa at sa gayon ang pananakop ay hindi basta isagawa ng sino mang nais manakop o tungkulin o tunggaliin ang isang bansa niya. So tayo bilang mga Pilipino, paingtingin natin yung nasyonalismo natin na tayo ay mayroong pagkakaisa sa ating bansa at para sa pinaghirapan ng ating mga bayani. Nationalism, kaya nga tayo ay nagkaroon ng kalayaan because of our nationalism. So tayo ay nibigyan natin ng importansya yung ating soberenya, nationalismo, kalayaan. Gayunman ay hindi naman natin tinatanggal dapat yung ating pananaw na tayo ay nakikipag-ugnayan sa buong mundo, sa bawat mga bansa, kagaya ng United Nations. So nagkakaisang mga bansa, maging sa Asia, yung ating ASEAN, upang sa gayon tayo magkaroon ng mahusay na pakikipag kapwa bansa na nagdudulot ng kapayapaan, nagdudulot ng kaunlaran, nagdudulot ng kabihasnan at mahusay nating pamumuhay. So yun ay hindi dapat nating tatanggalin upang tayo ay magkaroon ng mahusay na mundo, mahusay na bansa. Kasi kung tayo, kahit tayo may nasyonalismo, kahit masabihin mo tayo magkaroon pa ng iba't ibang mga kalakasan, so kung yung ibang bansa ay ganun din, may ibang pananaw na tayo ay sakupin kagaya noon, pwede may mas malakas sa atin na pwede tayong gawa ng hindi maganda kung ang mundo ay hindi united for peace, kagaya ng United Nations na pangunahin na layunin. So kagaya ng China ngayon tayo binabarubat, so nahihirapan tayong makapamuhay because doon sa pang sasarabusan ng China doon sa West Philippine Sea, yung mga isda, everything na makapamumuhay tayo na maayos doon ay na peperwisyo because of their pangugulorol, di ba? So mahirap yun. So kailangan tayo ay mahusay doon sa pagpapag kapwa bansa at yung ating kung paano tayo tatayo sa ating kasarilan. Yun. At kagaya nun, hindi natin kaya yung China, definitely, pero meron tayong United Nations na dapat na nagkakaisa kung paano babalakas ng mga batas para sa mundo. International law, para siya natin na napagkakaisahan para sundin. Ngayon, kung hindi makikisa doon, so kung ang isang bansa ay nagiging salaula, ay ang kinakalaban niya ay ang buong mundo, di ba? Kung siya ay salaula doon sa isang bansa, kinakalaban niya ang buong mundo. Na meron tayong batas para sa dagat, batas para sa kalupaan, etc. mga territorial jurisdiction. Ganun. At yun nire-respeto dapat. If you do not respect that, kalaban mo ang buong mundo. Kaya dapat tayo ay kaisa doon. Kung hindi tayo kaisa doon, wala tayong lalapitan. Diba? So, wala tayo, dapat nakikisa tayo sa international law para umiiral yan. Kasi kung talo ka ng isang bansa, sorry na lang tayo. Diba? So, kaya dapat ay tayo ay marunong makipagkapwa, lalo na doon sa ASEAN. At maging sa China, kahit sila nagagano na, marunong tayo makipag-dialogo sa kanila para ibigin natin yung side nila. At makipag-usap tayo dun sa side nila na ito mukhang mali yata yan.
So ang pakikipag-ibigan sa bawat bansa ay hindi masama. Ngayon dapat lamang na hindi tayo naabuso at nauwi sa indirektang pananakop o pagkontrol ng mga bansang ito. So yung pagkaibigan natin sa Estados Unidos, hindi masama yun kahit sa iba't ibang mga bansa o pag-alay natin kasi ibig sabihin pwede naman tayo close sa ibang bansa, but definitely hindi naman tayo dapat pasamantalan dun sa ginagawa pagkaibigan na parang ikaw ay dinodominate nila. Kaya ng Estados Unidos medyo masyado rin sila mag-dominate sa atin, kayo ng base, etc. So dapat na medyo parang medyo sobra sa pagkaibigan, but ngayon hindi naman masama makipagkaibigan sa kanila as long na hindi tayo naabuso at fair tayo sa kanila, diba? Ganoon naman dapat ang relasyon natin sa ibang bansa o iba't ibang mga bansa, mga kapwa Asyano, mga kagaya ng mga Amerikano at at masking China, pwede rin naman tayo makipagkaibigan sa kanila upang sa ngayon hindi nila tayo binubulo. So sa ibang usapin ay sinusuportahan natin si Pangulo Marcos sa kanyang kagandahang loob na baliwalain yung banta ni BP Sara at magsuhestyon siyang huwag i-impeach si BP Sara, lalo na sa mga kaalyado niya sa Kamara o maging Senado. So lubos-lubos niya ang kanyang kagandahang loob niya at direktibahan sana niya itong DOJ at anumang ahensya na after sa kanya na baliwin na itong mga kaso na nais na isigawa sa inyong kagandahang loob. Sinusuportahan natin yung ating Pangulong Marcos na hindi natin tinitingnan na kanyang dinodominate yung kung equal branch niya, yung Senado. So may mga kalyado rin siya dyan or meron din siyang na pwede naman siyang magkaroon ng mahusay na concern regarding dun sa gagawin ng concerning to ginagawa nila kay Vice President Sara. So maganda yon dahil para magkakaroon ng kapayapaan instead na magpupolitikahan na gagawin itong isa regarding doon sa kanya nabitawan salita na from the nangyayari na siya ay napopolitika ng ilang mga nasa Kongreso regarding the budget and the use of budget noong 2023. So ngayon ay agaran siya ang gustong tawag dito, gusto siyang imbestigahan o nagsasagawa nga ng investigasyon regarding mayroong anomalous doon sa kanyang paggamit ng budget ng mga nakaraan. Ang gulo kasi ng Kongreso natin at ng Senado natin in yung pagpapasa ng budget, kung paano nila ipapasa at iimbestigahan yung bawat mga halimbawa ahensya, opisina, para halimbawa mga congressman din. Halimbawa, pag ipapasa mo, siyempre i-scrutinize mo yon. So iba kasi yung scrutinize bago yung investigate kasi dapat meron tayong independence nga ng audit. So dapat tatapusin muna yon bago sasabihin ay saka iimbestigahan kung mayroong ginawang anomalya doon sa mga nakaraang budget. But kapag ka nagpapasa ng budget, doon nakatuon dapat sa ipapasang budget. No delay, ika nga. Ipapasa lang kung meron niyang magandang layout. May magandang layout ay ipapasa dapat kung meron talagang pagkakagastusan yan para sa ikaw unlad ng bayan at para sa tulong ng bayan. Ngayon, kung yung mga nakaraan ay mayroon dapat imbestigahan, ay patapusin na muna yung COA at saka i-investigate yung nakaraan. Ngayon, kung mayroon anomaly, ay di sa kanya patunayan at magsampa siya ng kaso kung napatunayan. Hindi doon sa ipapasa kasi nagpupolitikahan yun. Dapat kasi ang pagbawas nung pondo ay dapat ay naaayon doon sa sinasabing may pinaglalaga ka pat hindi yung usapin nung nakaraan ay baka kasi gamitin na naman niya sa katiwalaan. Hindi mo pa napapatunayan yung katiwalaan ay ginagano naman. Ay di ba napakatagal na hihintay mo pa yung hearing doon sa Congress na iyan ay mayroong mga ginagawang
pag-revisa doon sa nakaraan. Dapat muna revisa yung nakaraan, yung ipapasa ngayon, yun ang dapat mong titingnan. Yung nakaraan, saka mo na lang imbestigahan yung kapatapos ng COA, saka kung ano naging findings, makipag-usap siya doon sa Congress. Dapat baguhin nila yung proseso nila. Kasi kung lahat gaganon nila, matagal yan. Ngayon sinasabi nila, nakakita sila doon sa kay Bibi Sara. Siya lang ba? Bakit hindi nyo tingnan lahat ng opisina? Para makita nyo ba? Kung siya lang yung sinasabi mo na corrupt, na maaaring gumawa ng corruption regarding sa mga pondo ng gobyerno, immediately yan, kayo mga congressman lalo, bakit hindi natin tingnan na lahat ng mga pinagkagastosan lahat bago kayo isyuhan ng mga pondo? Hindi ba napakatagal nun? Kaya dapat doon sa mga tapusin ang muna yung commission mo bago pa ma-investigan yung nakaraan. Kasi kung gaganunin mo, dapat lahat, not just once. Sasabihin mo kasi, nakitaan na kasi siya. Nakitaan mo na, hindi mo dapat yun sinasabing mayroon ka ng nakikita para hindi ibigay yung pondo. Yun, dapat doon sa pondo ngayon. Yung nakaraan, sa nakaraan mo siya, doon may imbestigahan siya kung ano man nakikita mo with the Commission on Audit. Kasi may independency yung Commission on Audit. So sana ganun yung gawin. Yun ang boses natin doon sa Kongreso, Senado, taong bayan, ating ilapit yan kung paano mag-scrutinize ng budget yan para lahat ng opisina walang walang politikahan. Kasi kung gaganunin mo yan, haba ng oras nun. Baka din natin tingnan lahat ng mga pinagkagastos sa inyo. Kung sino sa inyo tumitira ng pondo ng bayan. Diba? Bago ipasa yung pondo na yan. Napakatagal niya kung gagawin yan. Diba? Kaya tapusin na muna yung audit bago pag silang aaningas-ngas doon. Merong mali ito. Imbestigahan sa Senado or sa Ombudsman. Diba? Dalawa lang naman. Kung pwedeng mag-investigate noong mga pondo na yan, either kung katulong nung COA kung may anomalous na para mabigyan ng sanctions, di ba? Or anong gagawin or para masampahan ng kaso. So may pwedeng kakibat niya yung Kongreso or the Ombudsman, di ba? Pagka yung Ombudsman, ang gagawin ng COA pala para na kung na-trace nila mayroong anomaly dyan, diba? Sampahan niya ng kaso sa Ombudsman or DOJ or makipag-usap siya sa para additional na pagpapatunay. So siguro dapat linawin kasi yung inyong proseso, natingin natin matagal yan, tsaka nagkakapolitikahan dyan. So suportahan din ng ating Pangulo Marcos yung International Day of Violence Against Women o itong BAUSI sa atin na maprotektahan ang mga kababaihan laban doon sa karahasan. So yan, ito para mayroong mayroon na ngayon yung International Day of Elimination of Violence Against Women o pagtatanggol sa mga kababaihan sa mga violence na nangyayari sa kanila at yung mga bata. So sila ay maprotektahan ng ating pamahalaan. So dapat suportahan ng ating Pangulo yan at ng lahat. Yan. So muli ay maliwanagan na Banal na Santa Maria ang bansa mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung mamahala ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang pantao, magpahiran ng patas ng hustisya. Iwasan yung pang-abuso, korupsyon, yan, katiwalian. At yung ating mamamayan, suportahan yung good governance, equal justice, human rights, at iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan para tayo ay makapamuhay ng maunlad, malaya at mapayapa. Sa gayon, higit sa lahat, makapananampalataya tayo sa ating mga pinaniniwalaan ng protektado, malaya, mag-aami, magandang pamumuhay. Instead, magulong-magulong ang bansang ito sa ating pananampalataya. Medyo mabigat ang ating pinagdaraan ika nga na ikaw yung mananampalataya, lalo na ikaw ay hirap na hirap sa buhay yan, ikaw naman ay abanang-abana sa buhay, diba? So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at sana ay nakapagsabuhan sa naman ang human rights promotion sa linggong ito hinggil dito sa ating tinunghayan na pagdiriwang ng selebrasyon ng Bonifacio Day at itong pagsuporta ng ating itong kagandahang loob ng ating Pangulo Marcos regarding dito sa nangyayaring mga alingas-ngas ngayon sa
kila BP Sara at ng ating Kongreso. Magandang hapon sa inyo lahat.